Nagsisimula ang pelikula sa isang malaki at lumang cargo truck na papasok sa Colombia, habang papatawid sa hangganan. Matapos suriin ng opisyal ng pulisya na maayos ang lahat sa truck, sinenyasan niya itong dumaan. Maya-maya, huminto ang cargo truck sa isang kahina-hinalang lugar, at bumaba ang driver palabas at binuksan ang isang kahon na gawa sa kahoy sa likod. Isang lalaking nagngangalang Chris ang lumabas mula sa kahon. Paglabas niya, lubos na nabigla si Chris nang tutukan siya ng patalim ng driver at humingi ng pera. Sinabi sa kanya ni Chris na kinuha na niya ang pera na napagkasundoan nila bago siya sumakay, ngunit ipinaalam sa kanya ng driver na para lang iyon sa biyahe, at ngayon, gusto niya ng pera para mabuhay siya. Pagkatapos, palihim na sumulpot ang isa pang lalaki mula sa likuran at armado rin ito. Kaya't pilit niyang hinagis ang kanyang bag sa isa sa kanila at agad na nakipaglaban sa isa pa. Matapos pabagsakin ang dalawa, kinuha ni Chris ang susi ng truck at pinatakbo papunta sa ibang lugar. Samantala, sa isang madilim na bodega, ang assassin na may maraming pilat na kilala bilang El Corvo ay naghahanda para sa isang nakakatakot na gawain. Bumalik tayo kay Chris, nakita natin siya na minamanmanan ang isang partikular na bahay hanggang sa may lumabas na kotse mula sa driveway. Sa loob ng kotse ay ang anak na babae ng may-ari, at nalaman natin na ito ang tahanan ng isang pinuno ng gang na nagngangalang Vicente, na nakatira doon kasama ang kanyang anak na si Elisa. Sa sandaling iyon, sumakay si Chris sa truck at sinundan siya. Binantayan niya si Alice hanggang sa makarating ito sa kanyang paaralan. Buong araw na nakamasid si Chris kay Alice hanggang sa muling makauwi ito. Sinalubong siya ng kanyang amang si Vicente, isang mayaman at mapangkontrol na tao. Ang kanyang pagtanggap ay puno ng pagmamahal at paghihinala, habang mapaglarong kinumpis kanya ang telepono ng babae upang tanungin siya tungkol sa kanyang mga koneksyon sa lipunan. Nagpakita ng pinaghalong pangangibabaw at pagiging mapagtanggol, iginiit ni Vicente na samahan siya nito sa isang paparating na party at hinikayat siya na imbitahan ang kanyang mga kaibigan. Nang gabing iyon, pumasok si El Corvo sa isang kafe, tahimik na nakaupo at ikinabahala ng mga tauhan ang kanyang presensya. Nang hilingin sa kanya ng isang waitress na umalis, marahas siyang tumugon, sinaktan siya at pinilit siyang sumailalim sa isang kakaibang ritual kung saan kailangan niyang maghiwa at kumain ng isang hiwa ng cake habang sinusuri niya ang bawat reaksyon nito. Ang nakakakilabot na sandali ay biglang naputol ng pagdating ng mga pulis, na humantong sa isang maikling standoff. Gayunpaman, nagawa ng isang opisyal na bawasan ang sitwasyon at tulungan ang waitress na makatakas. Sa isang nakakagulat na pagkakataon, inambush sila ni El Corvo sa kanilang sasakyan, walang awang pinatay ang dalawa ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, nakita natin ang dalawa sa mga tauhan ni Vicente na nagmamaneho kay Alice papunta sa paaralan, nang may lumapit na pulubi sa kanyang sasakyan sa pagkukunwaring naglilinis ng windshield. Nang lumabas ang isa sa mga gwardya upang harapin siya, ipinakita ng pulubi ang kanyang sarili bilang si Chris. Sa isang mabilis at marahas na pagpapakita ng husay sa pakikipaglaban, pinabagsak ni Chris ang mga gwardya at dinukot si Elisa, ngunit ang telepono niya ay nabitawan niya mula sa kanyang kamay at sapilitang isiniksik siya sa trunk bago tumakas. Nang malaman ang pagdukot sa kanyang anak na babae, sumiklab ang galit ni Vicente. Marahas niyang sinalakay ang nakaligtas na gwardya at naglagay ng malaking pabuya sa ulo ni Chris, na nagpasimula ng walang humpay na paghahanap. Habang nagmamaneho palayo si Chris, nagamok si Elisa sa trunk, desperado na para sa kalayaan. Kalaunan, binuksan niya ito sa pagtatangkang pakalmayan siya, ngunit sinamantala nito ang pagkakataon upang makatakas at tumakas patungo sa masukal na kakahuyan. Sinubukan niyang kausapin ito at ipinakita sa kanya ang isang larawan niya kasama ang kanyang ina at ama. Sinabi niya sa kanya na malapit siya sa kanyang ama noon. Hiniling ng kanyang ina na ilayo siya kay Vicente, ngunit hindi siya naniniwala dito. Tinanong ni Elisa kung ano ang kaugnayan niya sa kanyang ina, sinabi ni Chris sa kanya na mahabang kwento, at kailangan lang niyang magtiwala sa kanya, ngunit natatakot pa rin siya dito. Kaya iniabot ni Chris ang kanyang baril at sinabi sa kanya na kung may gagawin siyang marumi, maaari niyang pasabugin ang utak nito gamit ang baril. Hinawakan ni Alice ang pistola at nagpaputok sa kanya upang matiyak lamang na seryoso siya, ngunit sumablay ang bala. Sumakay si Alice sa kotse at itinutok ang baril sa ulo ni Chris upang pilitin itong ihatid siya pauwi.
Ngunit sinabi ni Chris na napakahaba ng biyahe, at hindi niya kailangang itutok ang baril sa ulo niya sa buong oras dahil mapapagod siya, at bukod pa riyan, alam niyang wala rin naman siyang lakas ng loob na barilin siya. Pero ipinaalam sa kanya ni Elisa na maaari niya siyang barilin kahit kailan niya gusto, at hindi naman siya natatakot sa kanya. Kaya sinabi ni Chris na relax ka lang, wala kang magagawa. Binaril siya ni Alice, pero nagulat siya nang mapagtanto niyang wala ng laman ang pistola. Dito natin nalaman na isang bala lang ang ilinagay ni Chris, kaya nanatiling takot na takot si Elisa sa kanya sa buong biyahe. Maya-maya, napagtanto ni Chris na nauubusan na ng gasolina ang sasakyan, kaya huminto siya sa pinakamalapit na gasolinahan. Sinamantala niya ang kanyang pagkakataon, nakatakas siya at natagpuan ang isang grupo ng mga batang manlalaro ng football, at agad na sinabi sa kanila na siya ay dinukot. Hinarap nila si Chris, na mahigpit na nagbabala sa kanila na umatras. Binuhat niya si Elisa at itinali ang mga kamay nito, matatag sa kanyang determinasyon na protektahan siya, kahit nalabag sa kanyang kagustuhan. Habang patuloy siyang nagpoprotesta, isiniwalat ni Chris ang isang nakakagulat na katotohanan. Siya ang kanyang tunay na ama. Natigilan si Elisa, sandaling ginulo ng gutom. Puminto sila sa isang maliit na kainan kung saan ibinahagi ni Chris ang mga piraso ng kanyang magulong nakaraan, 15 taon sa bilangguan at pagtataksil ni Vicente, na iginiit niyang nagkunwaring anak niya siya. Bago pa man lubos na maintindihan ni Elisa ang revelasyon na ito, isang grupo ng mga armadong lalaki ang humarap sa kanila. Mabilis na gumanti si Chris, inalis ang armas at tinalo ang mga umaatake sa isa na namang kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, dinukot si Elisa ng walang awang pinuno ng gang. Nakita niyang tumakas sila kasama si Elisa at sinira ang sasakyang sinasakyan niya. Tumakbo pabalik si Chris sa restaurant at sinunggaban ang isa sa mga miyembro ng gang. Tinanong niya ito kung saan nila dinala si Elisa, ngunit hindi nagsalita ang lalaki. Matapos siyang bugbugin, sa wakas, nagsabi na ang lalaki ng totoo bago pa man siya tuluyang tapusin ni Chris. Natagpuan ni Elisa ang kanyang sarili sa isang madilim na bodega, kung saan plano ng isang trafficker na nagtatrabaho para kay Vicente, na isuko siya para sa gantimpala. Sa isang nakakatensyong tawag sa telepono, hinarap ni Elisa si Vicente tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Nagkunwaring inosente si Vicente, na inaangkin na mahal niya ang kanyang ina. Gayunpaman, nang banggitin ni Elisa ang pag-angkin ni Chris na siya ang kanyang ama, ang kilos ni Vicente ay nagbago ng nakakatakot. Lingid sa kanyang kaalaman, palihim na ipinaalam ng kanyang pinagkakatiwalaang aide kay El Corvo ang tungkol sa kinaroroonan ni Elisa. Napansin ng pinuno ng gang na si El Corvo ay dumating sa kanilang pinagtataguan at pinatay na ang lahat ng kanyang mga tauhan. Iniisip niya na nandito siya para dukutin si Elisa, kaya itinago niya ito. Kinuha niya ang kanyang baril para subukang pigilan siya, ngunit pinapatay ni El Corvo ang lahat ng taong humaharang sa kanyang daanan. Wala siyang pakialam kung lalaki o babae, at sinisira niya ang anumang sandatang mapunta sa kanya. Puslit na lumabas si Elisa mula sa kanyang pinagtataguan at kumuha ng isang florera. Pagpasok ng gang boss, pinalo niya ito sa ulo, at nawalan ito ng malay. Nagulat siya nang makita niyang pinatay na ni El Corvo ang lahat ng tao sa lugar. Kinuha niya ang baril ng pinuno ng gang at sinimulang barilin ito, ngunit nakita siya nito at sumugod papalapit sa kanya. Ngunit bago pa siya makalapit kay Elisa, sumulpot si Chris sa harap niya at ang dalawa ay naglunsad ng isang marahas na labanan. Napagtanto ni Chris na si El Corvo ay napakalakas at mas malaki kaysa sa kanya, ngunit nakita natin na kahanga-hanga ang mga kasanayan ni Chris.
Matapang na sinubukan ng may-ari ng bodega na makialam, ngunit mabilis na tinapos ni El Corvo ang kanyang buhay ng walang pag-aalinlangan. Sa sumunod na kaguluhan, sinamantala ni Elisa ang pagkakataong makatakas kasama si Chris. Iminungkahi ni Chris na pumunta sila sa isang tindahan upang bilhan siya ng mga damit, umaasang mabibigyan siya ng pakiramdam ng normal na pamumuhay. Nang makahanap sila ng sandali ng pahinga, pinilit ni Elisa si Chris na ikwento ang buong kwento ng kanilang magulong nakaraan. Dahil sa mabigat na puso, isiniwalat ni Chris ang isang nakakagulat na katotohanan. Sinabi ni Chris sa kanya na ang kanyang ina ay asawa niya bago siya ipinagkanulo ni Vicente, ipinakulong at inagaw sa kanya. Sa huli, nang bisitahin siya nito sa kulungan, nalaman niyang kinuha rin nito ang kanyang anak. Ngunit takot na takot ito sa kanya. At upang masiguro na ligtas si Elisa, hiniling nito sa kanya na ilayo siya kay Vicente sa sandaling makalaya siya sa penal colony. Sinabi ni Chris sa kanya na siya, ang kanyang ina at si Vicente ay dating isang koponan na nagnanakaw sa mga bangko. Ngunit ng araw na nalaman niyang buntis ang kanyang asawa, nagpasya siya na ang susunod nilang trabaho ang magiging huli nila, at magre-retiro na silang lahat. Ngunit pagkatapos ay nagtanim si Vicente ng ebidensya upang gawing mukhang si Chris ang nagnakaw ng pera, at ginugol niya ang 15 taon sa bilangguan dahil doon. Napanatili ni Vicente ang pera, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Nalaman natin na hindi kailanman nagsalita si Chris, dahil kung silang tatlo ay makukulong, walang matitira upang palakihin si Elisa. Nakikinig si Elisa sa lahat ng sinasabi niya, ngunit sa huli, hindi pa rin siya kumbinsido at tumatangging maniwala sa isang salita man lang. Sa sandaling ito, nakita natin si El Corvo sa kanyang tahanan na humihinga pa, at tinatahi niya ang sugat sa kanyang ulo. Pagkatapos, lumabas siya at nakita niya ang isang lalaki sa daan at sinabi sa kanya na ibigay ng maayos ang kanyang kotse. Ngunit minura siya ng lalaki at lumabas ng kotse upang ipakita sa kanya kung sino ang boss. Ngunit hindi niya alam na iyon ang pinakamalaking katangahan na nagawa niya sa buhay niya, dahil inatake siya ni El Corvo, pinutol ang kanyang tainga, pagkatapos ay sinuntok at iniwan siyang nakahandusay sa lupa. Kinuha nito ang kotse at umalis. Bumalik tayo kay Elisa at Chris, isang partikular na kanta ang tumugtog at nagsimula siyang sumabay sa pag-awit nito. Sinabi ni Chris sa kanya na iyon ang kanta na pinatugtog ng kanyang ina sa kanilang kasal. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang kwintas na suot niya ay gawa sa diamante, at binili niya iyon para sa kanyang ina. Ang kanyang ina ay isa ring mandirigma, at walang makakatalo sa kanya. Kaya naman gusto niyang makita siyang maging malakas tulad ng kanyang ina, ngunit nabahala si Elisa sa sinabi ni Chris. Samantala, pinagmamasdan ni Vicente ang lahat ng nangyayari sa mga security camera. Nang makita niya si El Corvo, napagtanto niya na gusto nitong patayin ang kanyang anak. Sa oras ding yun, alam niyang malalim na ang kinasangkutan niya. Nang gabing iyon, naghanap sina Chris at Elisa ng bagong sasakyan para makatakas. Nang makakita sila ng isa, nagawa niyang buksan ito at pareho silang sumakay. Napansin ni Elisa na ang ruta ay papunta sa airport. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang iwan ang kanyang ama, ang kanyang paaralan at ang buong buhay niya para sa kanya. Sinabi niya na kahit na pinakulong pa siya ni Vicente, pinalaki siya nito ng maayos. Nag-init ang ulo ni Chris at sinabi sa kanya na si Vicente ang pumatay sa kanyang ina, ngunit pinabatid niya rito na walang ebidensya para sa sinasabi nito. Sinabi ni Chris kay Elisa na binibisita siya ng kanyang ina sa kulungan, at sa parehong buwan na sinabi nito sa kanya na kukunin niya ang kanilang anak at tatakasin si Vicente, namatay ito sa parehong oras. At iyon ay tiyak na hindi lamang isang pagkakataon o isang pagpapakamatay tulad ng inaangkin niya. Pinakalma ni Chris si Elisa at sinabi sa kanya na dadalhin niya ito upang manirahan sa kanyang tiya. Nawalan siya ng pag-asa dahil hindi niya inisip na bayaran ang lahat ng oras na ginugol niya nang wala ito. Ngunit bigla na lamang lumitaw ang may-ari ng kotse. Bumaba si Chris sa kotse upang harapin ang lalaki, sinamantala naman ni Elisa ang sitwasyon, pinaandar ang kotse at umalis. Nakita naman ni Chris ang isa pang sasakyan na paparating at sinubukan niyang senyasan ito, ngunit nabigla siya nang mapagtanto na nandoon si El Corvo at nakita niyang hinahabol nito ang sasakyan ni Elisa. Bumaba si Elisa sa kotse sa tabi ng isang payphone at sinubukan tawagan si Vicente, ngunit bigla na lamang nasa harap niya si El Corvo. Natakot siya at tumakbo papunta sa kalsada. Patuloy siyang kumakatok sa mga pinto ng mga tao upang may magligtas sa kanya, ngunit walang nagbubukas sa kasamaang palad. Patuloy siyang tumakbo at nagtago. Sinubukan niyang atakihin si El Corvo gamit ang isang metal na tubo, ngunit inagaw ito mula sa kanyang kamay. Naglabas ito ng mansanas mula sa kanyang bulsa at sinabi sa kanya na kagatin iyon. Habang kinakagat ni Elisa, sinamantala niya ito upang makatakas at tumakbo palayo.
Narinig niya si Chris na sumisigaw ng pangalan niya at tumakbo papunta sa kanya. Ngunit lumitaw si El Corvo ng sandaling iyon at nakipagbarilan kay Chris. Naipit si Elisa sa gitna, at nagawa siyang maabot ni El Corvo at pinagbantaan na papatayin siya. Sinabihan niya si Chris na ibaba ang kanyang sandata. Ginawa ni Chris ang lahat ng sinabi niya upang hindi masaktan si Elisa. Itinali ni El Corvo si Elisa sa isang kotse, pagkatapos ay bumalik siya at itinali si Chris para tapusin ito. Patuloy niya itong sinuntok, ngunit patuloy na bumabangon si Chris. Tinanong siya ni El Corvo kung sino siya, ngunit walang sinabi si Chris at sinumpa siya. Sinabi sa kanya ni Elisa na siya ang kanyang tunay na ama. Nagulat si El Corvo nang malaman niyang hindi ito ang anak ni Vicente. Sinuntok niya si Chris sa mukha hanggang sa muli itong mawalan ng malay. Kinabukasan, nagising si Chris na nakabigti ang kanyang leeg, nakatayo sa isang gulong ng sasakyan. Nakita niya mismo si Vicente at malapit na siyang patayin. Ngunit sinabi ni Chris na kailangan niya siya para maibalik si Elisa. Pero sinabi ni Vicente na hindi kita kailangan, bago itinulak ang gulong. At sa huling segundo, sinabihan ni Vicente ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Ngunit inatake ni Chris si Vicente dahil sa pagpatay sa kanyang asawa. Pagkatapos, pinabagsak siya ng kanyang mga tauhan at pinasakay sa kotse para hanapin si Elisa. Tinawagan siya ni El Corvo at sinabi sa kanya ang lugar ng pagkikita upang makuha niya ang nararapat sa kanya, at ibigay ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay sinabihan niya itong pasalamatan si Joey sa pagtulong sa kanya. Napagtanto ni Vicente na si Joey ang ahas na nakikipag-usap sa kanya. Pagkababa niya ng telepono, binaril niya si Joey sa likod at pinatay ito. Tinanong ni Chris kung sino bang talaga si El Corvo. Sinabi ni Vicente sa kanya na minsan niya itong kinuha para magtrabaho sa kanya, ngunit medyo nabaliw ito sa kanya. Kaya nagpasya siyang patayin ito. Matapos siyang mahuli, naglagay siya ng mga gwardya para siya mismo ang pumatay dito. Ngunit pagdating niya roon, natagpuan niyang patay na ang lahat ng gwardya at nakatakas na si El Corvo matapos putulin ang kamay na nakaposas. Simula noon, hinanap na niya ito at sa wakas ay natagpuan na rin. Pagkatapos noon, nakarating ang dalawa sa lugar ni El Corvo. Ngunit iniwan ni Vicente si Chris sa kotse at sinabing hindi alam ni El Corvo na nandito siya. Gusto niyang palihim itong lumapit sa likuran niya nang walang makakakita sa kanya, tulad ng dati nilang ginagawa. Pagpasok nila, umalis si Chris at gumapang papunta sa likuran. Nang sandaling iyon, lumapit si Vicente kay El Corvo at nalaman niyang pinatay niya ang lahat ng mga lalaking kasama niya. Pagkatapos ay nakita niya itong itinali ang mga kamay ng kanyang anak na babae sa isang conveyor belt. Sinabihan niya itong iligtas siya at putulin ang mga kamay nito bago pa man niya maabot ang dulo ng belt. Sumugod si Vicente ng oras na iyon para tingnan kung ano ang nasa dulo ng belt. Nakakita siya ng grinder sa dulo at sinubukan na ihinto ito at patayin sa anumang paraan na magagawa niya. Ngunit kinakain ng makina ang anumang bagay na dumidikit rito. Takot na takot siya para sa kanyang anak at sumugod pabalik dito. Sa sandaling iyon, nakita ni El Corvo si Chris sa lugar at sinugod siya para patayin. Si Vicente, na despiradong mailigtas ang anak, ay sinubukan na putulin ang kamay ni Elisa. Ngunit hindi niya ito maituloy sa sandaling marinig niya ang sigaw nito habang dumidikit ang lag-ari sa kamay nito. Kaya, sinubukan niyang maghanap ng ibang solusyon. Sa puntong ito, pakiramdam ni Chris ay nahihirapan siyang labanan si El Corvo. Sinubukan niyang lumayo upang maabot si Elisa at iligtas ito. Ngunit patuloy siya nitong hinabol at muling nakipaglaban sa kanya. Itinapon siya ni Chris at sumugod sa kanyang anak na babae. Sinubukan din niyang ihinto ang makina, ngunit hinabol siya ni El Corvo at sinaksak siya gamit ang kutsilyo sa kanyang braso. Patuloy niya itong ibinaon sa kanyang tiyan hanggang sa bumagsak siya sa lupa.
Pagkatapos ay sumugod siya kay Vicente at sinabihan itong aminin kay Elisa ang lahat ng kanyang ginawa at sasabihin nito sa kanya kung paano ihihinto ang conveyor. Sinabi ni Vicente sa kanya noon din na binayaran niya si El Corvo para patayin ang ina nito dahil natatakot siyang kunin siya nito palayo. Lalong nagalit si Elisa at natakot sa nangyayari. Sinabi sa kanila ni El Corvo na ang control panel para sa makina ay nasa ibaba. Nagalit si Elisa sa puntong ito, ngunit ipinaalala ni Chris sa kanya ang diamante. Tinanggal niya ang kwintas sa kanyang leeg at inihagis ito sa makina, at ang makina ay tuluyang nagbara at sa wakas ay tumigil. Sumugod si El Corvo kay Elisa at sinubukan na patayin siya, ngunit muling bumangon si Chris at pinigilan siya. Biglang umatake si Vicente sa kanya at ang dalawa ay nahulog mula sa isang napakataas na lugar. Nagulat si Elisa nang makita niyang pareho silang namatay. Sumugod siya kay Chris at nakita itong duguan at nawawalan ng malay. Nagalit siya at nagmakaawa sa kanya, na huwag siyang iwanang mag-isa. Sinabi niya sa kanya na wala na siyang ibang kasama ngayon, kaya biglang natahimik si Chris at napaiyak siya. Pagkatapos ng lahat ng ito, nakita natin si Elisa na bumibisita sa isang puntod, at nalaman natin na puntod pala iyon ng kanyang ina. Nakita natin si Chris sa tabi niya, at sinabing kung nabubuhay pa ang kanyang ina, magiging proud ito sa kanya. Niyakap siya ni Elisa sa unang pagkakataon at tinawag siyang ama. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.